Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod
ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin paano nga ba makapag-bail or piyansa para sa pansamantalang kalayaan. For the information of everyone, meron pong tatlong paraan para makapagpiyansa. Ito po yung cash deposit, yung iba naman po ay property bond, kaya yung mga titulo ng property ginagamit na pampiyansa, o kaya naman ay bail bond. Meron po ito, yung meron mga bonding companies na binabayaran. Pero kapag ka po ganyan, yung po mga i-recovery ng pera nyo kapag ka bail bond, medyo alanganin, no? Kapag ka cash bond o kaya naman property bond, basta wala pong jump bill, wala pong tumakas, no? Wala pong violation doon sa mga kondisyon ng piyansa, maari po itong ma-recover, no? Ang question dito kanina ni sino ba 'yon? Ang question kanina ay saan daw napupunta ang piyansang ibinayad ng mga akusado. Yun pong piyansa ay held as a security, hinahawakan po ng korte bilang seguridad lamang. Ibig pong sabihin, to ensure, no, na ikaw, akusado, na pansamantalang pinalaya, ay sisipot kapag may patawag ang korte. Kadalasan, tatlo pong mga pagkakataon na required yung presensya ng akusado. Kapag ka-arraignment, ito po yung binabasa yung information, guilty ba or not guilty? Yun po yun. Kaya naman po kapag yung identification ng akusado o kaya naman ng witness, no? Yung witness at nakikita mo ba, no? Kaya natatandaan mo ba o nakikilala o namumukhaan mo ba yung akusado kapag po meron niya yung may gagagawa ng krimen na ito, yung may bumaril kay XYZ, no? Kailangan po yun. Kapag ka rin po nagbabasa na ng desisyon ng saktal, yung napatunayang or hindi napatunayang nagkasala sa kasong ganyan. So, yun po yung tatlong mga pagkakataon. Or may pagkakataon nire-require pa rin po ng Usapang Legal. So, ito pong cash bond na ito, no? Binabayad natin ng akusado o ng pamilya ng akusado dahil syempre mahirap nang mag-process yung akusado, no? Ay nababawi po ito, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon, no? Anyway, tingnan po muna natin, panoodin po natin yung isang yung short clip, no, video clip na information drive ng ating Korte Suprema. Paki-play nga RHTV. Hello? Sino po sila? Dito po ba nakatira si Juancho de la Cruz? Opo, apo ko siya. Nakakulong po siya dito sa presinto. May kaso siya. Puntahan niyo po at nang mapiyansahan. Oo, idalaw. Kaninong lola to? Ay, lola ka din. Kansan mo? Pancho, lola mo yata. Sir, paano po ba ang proseso ng pagpapiyansa? Tutulungan po kayo ni Attorney Justicia. Dito po sa website ng Supreme Court, makikita natin ang mga kailangang gawin para mapiyansahan ang apo mo. Makikita dito sa website ang mga dokumentong kailangang ipunin. Unang kailangan, Certificate of Detention. Eto na po yon, Lola. Maghanda din tayo ng litrato ni Juancho. Harap, kanan, kaliwa. 4 na set po. Dapat may pangalan at pirmado niya sa likod. Kailangan din natin ng marka ng mga kamay niya, kaliwat kanan. Pupunta naman po tayo sa barangay para makahingi ng barangay certificate at sketch ng mapa ng bahay niyo. Ang susunod ay undertaking. Saan ito makukuha? Maaari itong makuha sa inyong abogado o sa PAW. Pag meron na, kailangan itong pirmahan ni Juancho, Lola.
Susunod po, Lola, pupuntahan natin ang korte na nag-issue ng warrant of arrest. Paano ko po malalaman kung paano pumunta sa korte? Ang kagandahan sa website ng SC, meron tayong court locator. Bibigyan tayo ng direksyon paano pumunta sa court. Unang kailangan, certified true copy o official court copy of the information. Pag meron na, ihingi po kayo ng order of payment para sa piyansa. Babayaran mo na rin sa cashier. Ang resibo, huwag kalilimutan. Ayan, kumpleto na. Pwede na tayong bumalik sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Ibibigay natin ang mga dokumentong na kumpleto natin. Kapag wala ng problema, mag-i-issue na ang korte ng order of release. At ito ang dadalhin natin sa presinto para mapalaya na ang apo ko. Okay na to, Lola. Kompleto. Laya na si Juancho. Salamat at naayos na ang iyong piyansa. Muli niyo pong maaari po ninyong mapanood ulit, i-replay yung guide na yan ng Supreme Court, sa Supreme Court website mismo. Or ipinost ko din po yan dati pa sa aking page. Pwede ko sigurong i-repost para po doon sa mga nasa ganitong sitwasyon na kailangang magpiyansa. Ang pagpapiyansa po ay hindi nangangahulugan na inosente ang akusado. Ito ay garantiya po na sisipot siya sa mga pagdinig o patawag ng korte. At hindi rin po lahat, kagaya na ng binanggit ko earlier, hindi po lahat ng kaso ay bailable. Although general rule is that lahat, sana. Halimbawa po, yung mga reklusyon perpetua ang hatol or habang buhay, na ang pagkaintindi natin ay habang buhay na pagkabilanggo ang parusa at malakas. May matibay po na ebidensya. Kagaya ng binanggit na ni Ginoong Calma Nor. Magandang gabi. Tama po kayo. That is the general rule. Ayan. Usapang Legal. Mas mainam pa din po na kumonsulta sa abogado kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon. By the way, attorney, ang tanong pwede siguro tanong ng iba ay, attorney, paano pagka na-aresto gabi? Kasi, 'di ba, ang warrant of arrest pwedeng i-implement, ipatupad anumang oras of the day. So paano po ang maaaring gawin? Unlike po yung search warrant na as much as possible during the day. Maliban na lamang kung maaring hindi available or may suspicion na kung ano pa man para i-implement ito ng gabi. But generally po, but ang warrant of arrest po pwedeng i-implement anytime or any day. Anumang oras, anytime. Usapang Legal. Meron pong mga night court na tinatawag. So, ibig mo sabihin, kapag ka po na-aresto ng gabi, para po doon sa mga foreigners o kaya naman ay syempre hindi na available yung kahit pa ang kaso ay nasa regional trial court, hindi na available, sarado na ang mga korte at in extreme cases daw po, sabi po nung huwes na nakausap ko last time ay maari po na aprobahan yung order of payment. Ibig sabihin order na para bayaran mo na yung piyansa doon sa clerk of court. Attorney, paano malalaman kung bailable? Nakalagay na po doon sa warrant of arrest. The amount of bail is fixed at naka-indicate na po doon. Ngayon, attorney, wala po kasi kaming sapat na halaga, ganung pera, kalaki. Wala din po naman kami mga propriedad, real property, na pwedeng gamitin bilang property bond. Meron pong tinatawag na motion to reduce bail. Ibig sabihin, yun nga lang, medyo may matitingga po sa kulungan, pending na hinihear or dinidinig pa or kapag hindi pa nadidinig yung motion ng abogado para sa reduction of bail. May tinatawag din pong release on recognizance, kung halimbawa lalo na kung nasa delikadong ang kalagayan ng akusado or ng naaresto, o kaya naman ay mababa lang naman yung kanyang yung maaring posibleng maging sentensya dun sa kanyang kaso. Meron pong maaring parang release mo siya. Judge, pwede bang i-release mo siya? Sagot ko siya, ako bahala. Titiyakin ko na dadalo siya
siya sa mga pagdinig, kung kinakailangan ng korte. Meron pong ganun. There is such a thing. Lalo na kapag ka po matatanda na and fragile na ang health, ang kalusugan ng isang akusado. Usapang Legal. So napakahalaga din po yung certificate of detention na nanggagaling doon sa arresting officer kung yung sino man naka-aresto. So again, napakahalaga. Syempre may pera ka. Yung mugshot. Attorney, bakit pa nare-release ka agad ang mugshot? Actually, generally po yung presumption, nagtatalo po kasi dito yung presumption of innocence at saka naman yung karapatan din ng publiko na maging safe and secure mula doon sa mga hinihinalang nakagawa ng kaso. Kagaya na lang nang nangyari dyan sa Paranakyo, yung pamamaril sa isang doon sa loob ng basketball court, itinago, Eblinor ang mukha, pagkatapos pati ang pangalan, and therefore nahirapan pa din. So supposedly, di ba, makakatulong ang publiko sa pag-identify, especially itong mamang ito na namaril, sinasabing namaril, ay convicted na pala sa kasong homicide dahil na-involved na ito, merong binaril at napatay ng 2 tao doon sa Taguig. Pagkatapos ay may conviction po noong 2023 at pagkatapos na maril doon sa isang compound dyan sa Parañaque. So malaki sanang naitulong kung nailabas ang mga impormasyon na ito. Usapang Legal. Although ang kiniklaim po ng ito naman kasi convicted na po, safe na sana. Pero ang sinasabi naman ay violation ng kanyang Data Privacy Act. Ay meron po kasing tinatawag na lawful processing of information, especially at nasa mga ganitong kaso. Of course, pinagtatalunan pa rin po yan. Anyway. So, attorney, paano po yung nakakulong na yung tao? Pwede po ba kami kamag-anak na lang ang maglakad ng requirements? The answer is yes. Pwedeng kamag-anak, pwedeng abogado. So, yun. Pwede po yung pareho rin lang din po ang procedure. Although yung iba nire-require na meron kang authority na mag-process na pinirmahan nitong akusado. Usapang Legal. So again, ang bail po is a matter of right, na nasa Constitution, Article 3, Section 13, at naroon din po sa Rules of Court. Sabi niya, all persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when the evidence of guilt is strong shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties or be released on recognizance as may be provided by law. Hindi siya maaring impair even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Hindi rin po pinapayagan yung excessive na bail. Usapang Legal. Pero kapag ka po yung matter of discretion, ibig sabihin discretionary, depende kay judge kung papayagan yung bail. Ito po ay usually kapag ka hindi po bailable ang kaso, ang mga abogado po ay nagfa-file ng motion para mapayagan na makapag-bail. Ibig sabihin, depende kay judge kung papayagan ka na makapagpiyansa. Pagka po ganito, usually mas matataas. Mas matataas po yung piyansa na nire-require. Meron din pong circular na nagbabanggit ng depende sa kaso yung amount ng piyansa. Usapang Legal. Okay, so ipagpatuloy po natin. Magandang gabi. Ma'am Teresita Atienza, Loida Sacramento, dyan sa Santa Rosa City sa Laguna. Naimbag Arabi Grace Recta, Rowena Lorenzo. Magandang gabi. Kaano-ano niyo po, Ma'am Lorena, si Jerome Lorenzo. Magandang gabi. Margarita Guevara, happy Tuesday. Nanonood sa atin sa Pampanga. Jerry Sumagaysay, Jerome Lorenzo. Baby Claire Sugalan. Saan po napupunta o nagagamit ang piyansang binayad ng mga akusado? Later on po, maaari po yung maibalik sa akusado. Felix Falcotel, by the way, unless nagkaroon po ng forfeiture o kaya naman ay nahatulang guilty yung akusado at merong pananagutan, maaari po dong i-charge yung kanyang multa. Ibig sabihin, kung may sobra, pwedeng ibalik. Kung kulang, pupunan. So, ganoon po yun. Pero kung halimbawa po wala namang pecuniary na pananagutan o walang multa,
na ibabalik po ang piyansa doon sa akusado. Okay? Florence Regalo, magandang gabi. Cal Manor, tama po kayo. Romel Livid, magandang gabi. Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Vanchi Lubao, Gael Enriquez, gayon din sa'yo, Tita Ami Miraflor Garcia, Moonbeats at Rudy Valpalma, magandang gabi. Dante Reyes, syempre pa, no? Si Ma'am Teresita Atienza, magandang gabi din po sa iyo, Tatay Nalding at Ginoong Melvin Letrodo, gayon din sa iyo, Corina Pineda, magandang gabi din sa iyo, Miss Corina Hizon and Mami Eloisa, magandang gabi din po sa iyo, Mami Olive Madridijos, magandang gabi po sa inyo. Gilbert, taga saan ka na nga ba, Gilbert? Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Okay, dakuan po natin yung isang question. Next question, please. Attorney Sec, itatanong ko lang po kasi po, ako po ay matagal na nakaschedule ang biyahe abroad pero nawaran po ako sa gawa-gawang kaso ng may utang sa akin. Tanong ko po, Ma'am Attorney, makakabiyahe pa po ba ako? Usapang Legal. Generally po, dapat ay within reach kayo ng korte. So ibig sabihin hindi po kayo dapat na magbiyahe sa ibang bansa. No? Pero posible pa rin po ito sa ibang mga pagkakataon. No, kung halimbawa po kayo ay may medical condition, kailangan yung ng eksperto na matatagpuan lamang sa ibang bansa, no, para sa inyong karamdaman o kung ano man ang may dahilan, pwede po kayong magsampa, magpetisyon sa korte para mapayagan kayo na makapagbiyahe abroad. Pero wag po kayong babiyahe dahil nakapiyansa kayo, ano? Ay, attorney, nakapiyansa naman ako, pupunta ako ng US, no? Gusto kong makita si President Trump. O gusto kong pumunta sa UK. O gusto kong pumunta sa Japan. Malamig pa doon, no? Na-stress ako ng todo dito sa kasong ito. Gusto kong magpalamig-lamig, no? Gusto kong maka-relax kaunti. Pwede ba akong magbiyahe? The answer is, wag kang aalis ng walang permiso o pahintulot sa korte. Bakit? Nakatimbre ka na, maaaresto ka. Yung pag naaresto ka ulit, mahihirapan ka na makapagpiyansa. Tenga ka ngayon sa kulungan. Oh, okay? Usapang Legal. Dapat po ay kayo ay magpapaalam sa korte bago kayo lumabas ng bansa. Siguraduhin kasi gusto po ng korte na abot kamay kayo ng korte. Hindi hawak kamay. Ibang usapan yan. Okay? So, you risk being treated as a fugitive, no, from justice kapag ka po kayo ay nakapiyansa pero lumabas kayo ng walang paalam mula sa korte. So, hindi kayo makakapagpiyansa. Mahihirapan na kayong makapagpiyansa na agad, no? Mahirap kayong makahingi ng relief o ng pabor mula sa korte. At, no, kung makalabas man kayo ng bansa, maaring Interpol, di ba? O hanapin kayo doon. Usapang Legal. Valentino Milena Ponce, magandang gabi sa iyo. At syempre pa yung iba pang mga nanunood sa atin, Rowena Lorenzo dyan sa Apalit, Pampanga. Magandang gabi. Dan Reyes, magandang gabi. At yung ibang nanunood sa atin, magpapasalamat din ako sa iyo, Insan Rex Secos sa Kanunay or lagi-laging supply ng kamote at nilagang kamote at nilagang saging. Paborito ko po kasi yan. Okay? Maraming salamat at sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Diyan lamang po kayo ha. Magko-commercial lang ako. Saglit lang. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.
while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Legal kasama si Attorney Rina Seco. Legal. Ang taas daw ng energy ko. Hindi ba obvious na nai-stress ako? Dinadaan natin sa tawa at sa lakas ng boses. Magandang gabi sa iyo, Miss Adi Socrates. Nanunood daw sa atin habang tumatakbo. Paano ka nanunood ng tumatakbo, Miss Adi Socrates? Diyan sa Akad Oval while running. Saan ka pa? Ibang level ang talent. Teresita Atienza, magandang gabi sa iyo. Ganyan din sa iyo, Valentina Milena Poncia, Jerry Sumagaysay, Maya Bell, na Imbagarabi, Ma'am Grace Recta, gayon din sa iyo, Maricor Angeles. Sabi niya, good evening po, Attorney Rina. Kapag ang cash bail po ba nakukuha pa rin kahit 2 dekada na ang nagdaan, itatago po ninyo yung resibo, dahil yan po ang maari po ninyong magamit para ma-recover, para po ma-refund sa inyo. No? So mababawi po ang piyansa, kung na-acquit o kaya naman ay kung na-dismiss ang kaso. So pangkalahatan. Pero kung nahatulang guilty, ang cash bail ay karaniwan pong ina-apply sa mga costs. At ang excess o yung sobra lang ang naibabalik. At kung may forfeiture naman or confiscation ay na iniutos ang batas, ay pwedeng hindi na po ito maibalik pa. Usapang Legal. Si Gilbert pala ay taga Toronto, Canada. Kumusta? Malamig po dyan, huwag kayong pupunta sa Canada muna kung kayo ay on bail. Okay. Robert Andal. Ano pong ibig sorry to say po, for commercialism ba ito? Anong commercialism? Yung pagpapiyansa? Hindi po, ito po ay naibabalik. Basta hindi po tumatakas, At basta po hindi nagva-violate ng mga kondisyon ng piyansa yung akusado. Okay. Attorney, kung guilty ang hatol ng Regional Trial Court sa kasong nakabail ang akusado at nag-apela ang akusado, kailangan bang mag-bail ulit o tuloy-tuloy lang ang dating bail? Hindi po automatic na magbe-bail ulit, Kung pinayagan po ng RTC o ng Regional Trial Court, na magpatuloy ang provisional liberty under the same bail, edi hindi na po, or pending appeal, edi hindi na po kailangan pang magbayad pa ulit ng piyansa. Pwede pong ituloy ang dating bail, Pero ito po ay discretionary lang ang bail pagkatapos na ma-convict sa Regional Trial Court. Kaya pwede pong ma-cancel o i-require ang mga bagong bail, depende po sa order ng court, depende po sa order ng court. Usapang Legal. Tama ka, Miss Maricor, na i-refund ang bail. Depende. Okay, next question please. Attorney, ask ko lang po yung kaso ng asawa ko, frustrated homicide, tapos na release order na lang, kulang. Then sabi niya, need pa daw po ng piyansa para mapabilis yung release order. Actually, hindi po kayo mabibigyan ng release order kung hindi pa kayo nakakapagbayad. Yung pong release order ay nai-issue pagkatapos na mabayaran. Yun po yung last act. Pagkatapos ninyong ganito po, kapag ka po kompleto na kayo sa mga requirements, pupunta po kayo sa korte, i-evaluate po yung mga requirements ninyo. Pagkatapos titingnan po, kapag ka kompleto po ito, meron pong i-issue na may order na para makapagbayad. Once makapagbayad po kayo, yun pong lahat ng mga requirements at lahat po na yung resibo po ninyo, babalik po kayo sa court ulit na nag-issue ng warrant of arrest. Pagkatapos po, kapag ka po nakabalik na kayo at okay na, naibigay na ninyo yung resibo ng binayaran ninyong piyansa, yung ang sunod na po doon ay release order. Ibig sabihin, pinahihintulutan na yung kung sino man ang custodian o kung sino man ang may hawak doon sa naarestong akusado na i-release na-release yung akusado. Yun na lang po ang kasunod noon. Hindi na po kayo magbabayad ulit. Maliban na lamang kung meron pa kayong ibang pending na kaso. O kaya naman ay halimbawa bailable yung isa naman ay hindi bailable dahil drugs.
drug trafficking. Okay, kapag ka po ganun, hindi po yun bailable. So kahit magpiyansa kayo sa isa, kung dun sa isa nyo yung kaso ay meron ay hindi bailable, ay hindi pa rin po kayo, hindi pa rin po makalalaya ang naarestong akusado. Usapang Legal! Next question please, before we do kring-kring panalo. Meron pa bang question tayo? O tapos na. Okay, may bayad po ba ang paggawa ng warrant of arrest? May kakasuhan po kasi ako at gusto ko ring malaman kung ano ang mga requirements. Wala pong bayad. Ang importante lamang po, magsampa kayo ng kaso, ng reklamo sa prosecutor's office pag meron pong probable cause or reasonable certainty of conviction, isasampa po ang information sa korte at ang korte naman ay mag-i-issue ng warrant of arrest at yun aarestohin. Hindi niyo po kailangang magbayad. Pag Judge, magbabayad ako para issuehan niyo ng warrant of arrest ang taong ito. Abay, makukulong kayo. Bribery po yun. Delikado po yun. So, depende po sa inyong reklamo kung sasabihin ng prosecutor na may reasonable certainty of conviction, pwede pong ma-issuehan ng warrant of arrest later on kapag po doon nakarating sa korte. Usapang Legal! Except po yung mga light offenses, yung mga hanggang 30 days lang ang kulong, generally hindi po na-i-issuehan ng warrant of arrest. Pinagsasubmit lang sa korte ng mugshot. Mugshot. Tigda dalawa na 2x2 na front at saka side, or left and right. Yun lang po ang kailangan. Okay. So, yun po ang ating talakayan tonight. Thank you very much. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Para naman po sa Kring Kring Panalo promo, dahil yung pong mga gustong manalo ng 500 pesos po ay dapat nakahanda lagi ang telepono dahil baka kayo po ang susunod na tatawagan ng ating si Don Carlos Billionario. Ang ginagawa lang po, maghihintay lang po kayo habang nanonood kayo sa amin, maghihintay po kayo ng Kring Kring para magkaroon ng chance ang manalo sa aming Kring Kring Panalo Malakas sa telepono promo. Yan. So, kung gusto rin po ninyong manalo, magkaroon ng chance ang manalo dito sa ating promo na ito dahil generous, feeling generous ang ating stasyon dahil number 1 again. Plus, meron po tayong bagong award, galing sa Gandingan Award, ang DZRH. Most, anong tawag doon? Anong award natin, Don? Paki-check mga Don, most, progressive, something. Galing sa Gandingan. Yan. So, kailangan lang po nasagutin ang tanong at sa'yo na ang 500 pesos. That is of course kung kayo po ang natawagan ng aming si Don Carlos Billionario. So, kung nais po ninyong manalo ng pera, pumunta lamang po sa Facebook page ng DZRH News at tingnan ang aming pinned post. Mag-register lang sa online form, ilagay ang inyong tamang cellphone number at baka kayo na po ang mapalad na mananalo ng 500 pesos sa aming Kring Kring Panalo Malakas promo. I don't know kung ilang kilo ng bigas ang 500 pesos. Malamang sa malamang, lagpas 5 litro ng gasolina, pang full tank ng motor. Lagpas, di ba? Hanggang 3.5 ba or 4 liters yung mga regular na motor, na ginagamit na service ng ating mga kababayan. Nasa 3.5, sabi ni Kuya Alex Madrona, nasa 3.5 liters daw ang full tank. Anyway, sino po ang nanalo sa ating tonight? Magandang gabi po sa inyo. Yuhu! Po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ang pangalan po ninyo ay? Rowena Lorenzo po. Ay, kayo si Rowena Lorenzo. Taga saan po kayo, ma'am? Papalit Pampanga po. Okay. Ang tanong, ano po ang kauna-unahang himpila ng radyo sa Pilipinas? DZRH po. Yehey! Nanalo po kayo ng 500 pesos. Wag po ninyong ibababa. Wag po ninyong ibababa. At kakausapin po kayo ni Don Carlos Billionario para maipadala or makuha ninyo ang inyong 500 pesos. Usapang Legal! Okay, hanggang dapat 2 hours ang program ni Attorney Rina. Ang bilis kasi matapos ng programa. Huwag naman, baka maubusan na po ako ng hininga noon. Anyway, maraming salamat pa sa pagsama ninyo sa akin. Nakasama ko po sa kabilang side si aking paborito. Siyempre, kung sino nakaupo, yun ang paborito ko. Si Jeric Barreto, mga taga DZRH TV. Hindi ko alam kung sino sila, but thank you very much. At mga taga IT Department. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng